Okay, so good morning. Ngayon ay October 12. So dapat mag-walking ako kaso maulan. So dito na lang muna tayo. Ayan na. Naka-ready pa ako mag-walking. Anyway, ayan. Mapansin nyo halos ubos na to kasi yung iba dyan ay ginawa na natin compost. Ayan. Siya, ginawa na natin siyang compost. And dyan pa yung iba natitira. Malamang kukunin ko na rin yan ngayon bago ako bumaba. Bibigyan na lang natin sa kuya ko. Ubusin niya yan. Tapos meron pa tayo dong iba na i-harvest. So, happy Sunday para sa lahat. At, ayan. So, hindi pa ako nag-trip check. Pero ang ginawa ko, spray muna ako ng amo. So, yung amo natin, although nakita ko may significant difference Parang hindi na masyadong kinakapitang ng trips. Pero may mga trips pa rin na iba. Konti. Lalo kasi doon sa batch na yon, yung pinaka-oldest natin dito. Yan, medyo marami-raming trips doon. So, may mga napupunta dyan, pero konti na lang. Tapos dito, medyo konti na lang din. At hopefully, magtuloy-tuloy. So, yung amo, so aside from insect repellent siya, ang hinahanap ko kasi doon talaga is yung pagiging liquid foliar niya. So, mamaya mag-aalas 7 mamaya. So, yan. Sakto na yan, ma-absorb na siguro yung nutrients from the leaf. Yan. Kasi yun yung effect ng foliar. So, kasi alam niyo naman dito is hindi ganun kaganda yung tubo. Lalo na't nagbago na naman yung orientation ng araw. So, banda dito na ulit siya, yung araw natin. Di ba dati, nandun siya. So, nagbabago. Pero yung tubo ng halaman natin sa kabila is napakaganda. Although, ang challenge din natin doon, di ba may mga namamatay? Kasi posible, since late ko na sila na ita-transfer, mahaba na yung mga ugat nila, ay nadadamage sa pag-transfer ko. Kasi nakikita ko yung pag nililinis ako ng tray, may mga ugat na natitira doon. So, naputol yun. Kahit maingat ako, maingat siya inaangat, yun yung problem. So, kaya hanggat maaari, mga 12 days old lang, is na-transfer ko na sila. Dahil hindi pa ganun kahaba yung mga ugat nila ng time na yon. And yung iba, hindi pa nga lumalagpas dun sa net caps yung ugat. Ayan. Anyway, tingnan natin tong ating experiment. Pero magkakaroon tayong separate update dyan. Weekly ang gagawin natin. So, tinanim natin, nakatanim siya basis sa details natin is nung September 28. Alam ko, nilipat natin siya dyan mga October 10 na yung last video ko. So, ayan. Ayan na. Kita. Yung maganda dito, ma-observe yung ugat. Although dati, di ba, alam nyo naman na pagtagal-tagal, maglulumot dyan, isa yun sa problem. Pero, at least makikita nyo pa rin yung growth habang lumalaki siya. So, ayan, mas magandang gamitin niyo yung medyo stable yung pag pinutol niyo yung net caps or yung bottled water. Yung maganda yung fit niya. Ito kasi, itong kabila, hindi maayos tumatabing So, baka palitan ko yan or ibang setup ang gawin ko sa kanya. Pero ayan. So, yung mga batches natin na ililipat, i-discuss ko na lang dun sa video yan. Pero yan yung ratio niya. Pero doon sa master blend pala kasi umorder na ulit ako ng master blend, mga 1 kilo master blend. So mga 4 liters ng concentrated solution na magagawa natin doon. At based doon sa nakausap ko, yun doon sa store, hindi na kailangan ng pH down. So yun yung i-experiment natin. Although alam niyo naman yung mga master blend ko na ginamitan dati is may pH down yun. Kung gaano karami ang pH down nitong mga boxes natin for NutriHydro tsaka Kiss solution, yun din yung ginamit natin sa master blend. Although mas mataas yung mas mataas yung ml nun, parang 100 ml ang ginagamit ko sa kanya. Dito sa ating Kiss tsaka NutriHydro ay 90 ml. Anyway, so tingnan natin kung ano magiging resulta. Susubukan din natin yung walang pH down. So, magkakaroon tayo ng dalawang box side by side na may ganung setup. So, hopefully maging maayos yung result. So, titingnan natin.
result based naman tayo lagi. So ito, makita nyo halos, yan, pwede ko nang linisan. Pero ang bala ko kasi, 2 batch lang yun nandito sa location 1 natin. Is yung batch na nandun, tsaka itong batch na nandito. 2 lang. Bakit? Kasi nga, hindi ganun kaganda yung tubo. And ang magiging problem ko naman doon, kailangan ko maghabol na maayos ko yung taniman sa kabila. Ang kulang ko na lang doon is 2 1x1. Kung hindi ako nagkakamali sa compute ko, 2 1x1 na lang is kompleto na yung 4 na batch doon na tigna 90. Tapos dito is 2 batch. So baka ang gawin ko ganon. Gawin ko ganon. Tapos after nun is asikasuhin na natin yung 2.5 by 3 na taniman. Hopefully magawa ko siya as soon as possible. Pero syempre frames muna ang gagawin natin. Bibili muna tayo ulit ng bakal. Pero so far, ang focus is matapos yung mga 1x1 na kailangan natin para magawa na natin yung plano natin na 2 batch na lang dito, tas 4 na batch doon na tigna 90. Then, ayun, bumili na rin ako ng fine net. Bumili ako kay Cedric. Sa online shop ni Cedric De Tomas. Arc Hydroponics yata yun. Pero yung shop niya, parang Cedric De Tomas ang pangalan. So, umorder na ako noon. Umorder na rin ako ng UV plastic niya online. Tapos, next week, order ulit tayo ng boxes niya. 4 ulit. Ayun. Usually, yun lang naman ang ginagawa natin. And yun nga, yung mga excess natin na seedlings, magiging ganyan yung setup. Kasi nga, ang nangyayari, minsan doon may mga namamatay. So, pag may mga namamatay, pwede tayong kumuha dyan, ilipat natin doon. Basta parehas sila ng batch. Yung batch ang tinitingnan natin. Okay? Okay. So, ayan, isa pa pala, ngayon ko lang napansin, is mapapansin, itong box na to, tsaka yung box na yun, parehas ng batch yan. Itong gitna, tsaka itong dulo. Pero bakit, mas maganda yung tubo nito kaysa dito? Ang sagot ay sunlight. Nabanggit ko sa inyo, na yung sun pot is nandito na. So, pagdating ng tanghali, hindi na to masyadong naaarawan. Ito medyo naarawan pa at pinakamagandang araw is yun doon sa pinaka third row. So yun, mapapansin nyo rin naman yan sa paling ng nila, sa paling ng dahon nila, ayun no. Pag ganon. Mapapansin nyo dito, ayun. Yung paling ng dahon nila pag ganon, papunta doon sa sunlight. So kaya yung mga growth ko dito is medyo light, more on a light green ang growth ng mga halaman natin dito. So kung magkakaroon tayo ng 2 batch sa ganitong mga buwan, which is ano ba ngayon? September. Sabi mo ng September, starting September, mas maganda siguro kung 2 layer tas pag ganon tas 6. Titingnan natin yun kung magagawa natin yung ganong klaseng mga setup. Pero yun yung nakikita ko na best way. O kaya 4 na pahaba tapos 2 pahalang para at least ma-maximize natin yung space dito sa mas maraming sikat or mas maganda yung sikat ng araw. So yun lang, yun yung mga observation na pwede nyo gawin sa taniman nyo. And syempre ang pinaka best way is baguhin ko to, kaso mahal, so wag na. Wag na muna sa ngayon. So since maganda naman yung tanim natin sa kabila, at saka pag napuno ko kasi yung kabila, kasi naayos ko na lahat doon. Yung 2 batch na nandito is pwede nating malilipat na natin sa kabila. So, buong batches natin, tama ba ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually, sobra pa. Sobra pa pala. Pero yun, yung 6 batches natin na tigna 90 is kakasya sa kabila. Yun yung idea. Which is, ginagawa natin ng paraan para yung idea natin is maging totoo.
Yan. So, kung makikita nyo siyempre mga gastos ko ngayon. Medyo tuloy-tuloy yung gastos. Wala talaga akong natatabi pa sa ngayon. Binabalik lang muna natin sa taniman. Kasi ito yung nag-generate ng pera naman ng paikot-ikot. So, yun lang. Palagay ko tumigil na yung ulan. So, pwede na ako lumabas. At yun yung update natin. So, kung nung 10 natin yan nilagay dyan, so mga 15, 17, bigyan ko kayo ng update. At yung batch na yan, is ka-batch nito. So, mas maganda yung tubo dito. Kasi nga, medyo late yan ng 2 araw nung nilipat ko. Yun lang naman yung primary cost niyan. Tsaka magkaiba sila ng nutrient solution. Kasi yun, parang easy version ng ginagawa natin ngayon. So, to be honest, parang nasa experimental stage din yun. So, dyan natin pwedeng i-testing yung mga nutrient solution combinations natin, ratio, at kung ano-ano pa. Pero ang maganda dun sa setup na ginagawa natin na yun is hindi tayo gumagamit ng pH meter or any equipment to test. Para na rin dun sa iba, para hindi na rin masyado nakaka-intimidate na magsimula. Then, pag nagamay nyo na yan, pwede kayo mag-level up. Gamit kayong equipment, ganyan. Testing nyo. Just to make sure, just to also learn na ano ba nangyayari? Kung paano ba to? Ganyan. Pero minsan kasi sumasabay na rin yung equipment, diba? Kaya, ayun. Kaya siguro ako napunta sa ganyang klaseng pagtatanim or pagsisetup. Yun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.